Sa mga gustong mag-ampon, huwag na sanang maghanap pa sa social media. Kung tutuusin daw, ayon sa DSWD, mas pinadali na ngayon ang proseso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Kinokondema ng lokal na otoridad ang presensya ng pagmamarket online ng adopsyon ng bata. Sa mga accredited adoption shelters nang dapat ginagawa ang ganitong arrangements ayon sa kanila para maiwasan ang tila ba exploitation ng mga ito. Bentahan ng bata sa social media. Mismong DSWD ang nagbunyag nitong mga nakalipas na araw na talamak pala yan. Ang siste, mismong mga sanggol, ibinibentang parang mga produkto lang ng online selling. Giit ng ahensya, exploitation yan. Bilang lead agency on social protection ay ino-oppose yung ganitong mga activities. We have a campaign for legal adoption because legal adoption is unconditional love. Kung tutuusin, hindi pwedeng basta-bastang iwan lang ang bata kung saan-saan. Kaya heto't sinilip ko ang siste sa Rotating Cradle, isang foster home at adoption shelter sa Maynila. Ito yung turning cradle. Dati, dito nilalagay yung bata. So, dun sa mga ayaw magpakilala o nahihiya, natatakot na kumatok sa pinto ng mga bahay ampunan, dito iniiwan ng mga sanggol. Tapos, iikot siya, mabubuksan sa kabilang side. Kapag nais ipaampon ang kanilang anak, kailangan ng proper documentation at konsultasyon. Swerte nga raw ngayon ayon sa Assistant Administrator ng Hospicio de San Jose, mas napadali na ang pag-aampon ng bata man o may edad dahil sa Domestic Administrative Adoption and Child Care Act. Kung dati kasi, kasama pa ang korte sa declaration ng adoption ng bata. Ngayon, pwedeng DSWD na mismo ang mag-aproba niyan. Dapat lang siguraduhin na malinis ang track record ng adoptive parents, mapatunayan na may kapasidad silang buhayin ng aampunin at may kakayahang mag-ampon ng may special needs o disability. Mayroon ding mga seminar na kailangang puntahan habang naghahanda ang adoptive parents. Patuloy ang pag-aalaga sa mga nasa bahay ampunan hanggang sa mahanap nila ang kanilang family match. Our task is to prepare the child na maging legally available for adoption. Later on, pag settled ang lahat, the child is entrusted to the family. And then, yung family and yung child would be going on sa post-placement na process na ng adoption. Ilan sa mga batang nasa bahay ampunan ay foundlings o nakita lang kung saan. Ang iba naman, iniiwan ng mga magulang pansamantala hanggang sa magkaroon na ng kakayahan na buhayin. O kaya naman ay mga inendorso ng LGU o DSWD. Garantisado naman daw na kinukumpleto nila ang childhood life ng mga ito mula sa pag-aaral hanggang sa daily activities. Ginagawa raw nila ang lahat para di maramdaman ng mga ito ang kawalan ng tumatayong magulang. At ang ilan sa kanila dito na rin lumaki. Kaya dalangin daw nila ay dagdag suporta para sa kanilang mga NGOs. Sa ngayon, mayroong 155 private child caring agencies sa bansa. 23 naman ang DSWD-managed residential care facilities. Paalala nila, ang bawat bata sa mundo ay biyayang dapat pinahahalagahan. Hindi nila piniling mabuo sa mundong ito, pero pwede niyong piliin ang kinabukasan na nararapat sa kanila. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.